Alright, magandang umaga po, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatots. Magbablog lang po ako ng konti. Ayan. As usual po, ito ay katulad din sa mga nauna natin. Naisip ko lang talaga mga kapatots, napakahirap talaga na maging mahirap. Kasi kahit sobrang dami na natin ang nararamdaman sa katawan, hindi tayo makapagpa check up o makapagpatingin sa doktor kasi wala naman tayong pera. Oo nga't marami mga public hospital, pero alam mo naman ang magiging sitwasyon mo halimbawa sa public hospital ka pumunta, napakahaba ng pila. Sabihin na natin na libre, wala kang babayaran, pero ang kwento sa public hospital, yun nga, mahaba ang pila. Tapos minsan yung mga doktor pa na kapag pa-check up pa natin is parang wala din namang pagmamahal sa mga pasyente. Yung kunting tingin lang sa'yo, tapos re-resetahan ka na ng gamot. Pag naresetahan ka ng gamot, okay na. Hindi ba katulad sa mga, hindi ko naman kinukuha yung mga private ay pasisya na po't may ngayong manok. Ito po kasi sa mga private, hindi ko po siguro naman nila lahat, siguro may mga kwan din, mga suplado din may mga doktor po kasi na napakagaling nila magpaliwanag or mag-check up kung paano nila itanongin ang isang pasyente. So doon pa lang makukuhan mo na ay okay talaga sa sa private. Kasi nangyari na rin naman po sa akin na sa isang public hospital nga dito sa amin, doon pa lang sa mga attendant nurse na attending correct me if I'm wrong, yung mga attending nurse na minsan hindi natin masisigurado na na sila yung magaling bang ng mga pasyente, mag-asikaso. Yan. So kaya yun nga, mahirap pagkuha ng magpa-check up talaga sa mga public hospital. At nasabihin na natin nga na libre, iba pa rin yung sa sa mga private. Sa private mabilis, bagamat may bayad nga, siyempre magbabayad ka nga, kaya siguro iwan ko rin kung yun talaga ang kanila. Ilang beses na kasi ako daming beses na nakapagpa-check up sa public, wala naman yung check up nila, wala yung tatanungin ka lang ng nurse doon sa kwan, BP, timbang-timbang, sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, sila na maglilista. Hindi ba katulad doon sa private na tatanungin ka ng nurse, tapos pagdating mo doon sa doktor, tatanungin ka pa rin kung ano yung nararamdaman mo. Sa public kasi hindi ganun kaya mahirap ang maging mahirap. Kaya ako, katulad ko ngayon na masamang pakiramdam ko, hindi ako makapag-upload lagi dito sa social media. Nakikiramdam na lang ako sa sarili ko. May mga gabi na talagang hindi na ako makatulog sa dami ng sakit na nararamdaman sa katawan. Yung halos hindi ka na talaga patulogin sa sobrang sakit ng batok. Hindi ko alam kung ba't sa hindi sa siya talaga umaatake sa madaling araw.
dati ng mga nakaraang araw, hapon siya umaatake yung sakit ko sa batok. Pero ngayon nung nawala nung hapon at saka mga gabi, sa madaling araw ko siya nararamdaman. So hindi rin ako makatulog. Pag nagising ako ng mga alas 2 ng madaling araw, makakatulog ako niya siguro mga alas 3 na. Sa sobrang sakit, pabalik-baliktad ako sa higaan. So, sasamantalin ko na rin po yung pagkakataon nito sa mga kapanood po. Baka gusto nyo naman po akong tulungan financially kasi talagang 2 years na po talaga akong hindi makapagtrabaho. Baon na po sa utang. Kaya hindi po tayo makapagpa-check up. Wala naman yung anak ko na nakakapaghanap buhay kaso may mga kanya-kanya ng pamilya. Tapos may pinag-aaral pa po na isang bunso na senior high school ngayon. So baka naman po willing kayo tulungan ako, i-message naman po ako para kahit pa paano po makapagpa-check up tayo. Napakahirap po na nakikiramdam na lang po talaga tayo kung anong mangyayari sa atin. So yun na po, maraming salamat po. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aking TikTok account, sa aking YouTube channel po. Maraming salamat po sa aking page. Ingat po kayo palagi. Sikapin po natin na huwag magkasakit dahil napakahirap po ng minaramdaman sa katawan. Bye bye po.